Magandang araw sa inyong lahat. Binabati namin kayo sa inyong pagdating sa aming sesyon. Aming ibabahagi ang mga karaniwang katanungan at mga kaalaman tungkol sa Performance Governance System. Ito ay handog ng Strategy and Quality Management section. Kung kayo ay handa na makinig, tayo na at magsimulang matuto. Sa pagtatapos ng kursong ito, dapat ay magagawa mo ng tukuyin sa iyong sariling mga salita ang kahulugan ng Performance Governance System. Matandaan ang mga kaalamang natutunan tungkol sa PGS at maiugnay ang kahalagahan nito sa ating organisasyon. Ang Performance Governance System ay isang balangkas para sa pagdidisenyo, pagpapatupad, pagsubaybay at pagpapanatili ng mga programa para sa reforma. Kinukuha nito ang mga pandaigdigang pinakamahusay na kasanayan sa pamamahala ng estratehiya upang matugunan ang tumataas na pangangailangan ng mga institusyong pampublikong sektor ng Pilipinas. Ang PGS ay may siyam na mga elemento: Basic Governance Documents, PGS Core Team, Cascading Framework, Office for Strategy Management, Strategic Performance Assessments, Multi-Sector Governance Council, Governance Culture, Governance Sharing, and Breakthrough Results. Ang mga basic governance documents ay nagpapakita kung paano ito naglalayo na marating ang strategic position ng organisasyon at ang mga hakbang na kailangan upang maging matagumpay ay makikita naman sa strategy map. Ito ay ginagabayan ng taunang mga roadmaps na sinusubaybayan at sinusuri ng isang scorecard. Ang mga strategies ay dapat na nakabatay sa charter statement ng organisasyon. Ang PGS ay may apat na yugto: Initiation on Strategy Design Stage, Compliance on Strategy Execution Stage, Proficiency on Strategy Monitoring and Evaluation Stage, Institutionalization o ang Breakthrough Results Stage. November 9, 2021, ang Institute of Solidarity in Asia ay opisyal tayong kinilala para sa unang yugto na may Silver Trailblazer Award. Kinukumpleto ng mga organisasyong naka-enroll sa PGS ang apat na yugto sa loob ng 3 hanggang 4 na taon. Gayunpaman, ang pagpapatupad ng estratehiya at pagbabago ng organisasyon ay hindi tumitigil pagkatapos matapos ang isang PGS partner mula sa programa. Hinihikayan nito ang mga organisasyon na ipagpatuloy ang kanilang inisyatiba sa reforma hanggang marating ang mission and vision na kanilang itinakda. Bagamat walang proseso sa pagpili upang maging PGS partner, malinaw na nauunawaan ng mga organisasyong pampublikong sektor na sumasailalim sa PGS na ito ay pagpapahiwatig ng pangako sa transparent at may pananagutan na pamumuno, responsableng pagkamamamayan at holistic na pag-unlad. Higit sa lahat, ito'y nagsisimula sa voluntaryong interes. Ang Office for Strategy Management ay isang unit sa loob ng organisasyon na magpapakilos sa lahat ng mga operasyong nauugnay sa pagsulong ng tinukoy na estratehiya. Sa ating organisasyon, ang katumbas ng OSM ay ang Strategy and Quality Management Section o SQMS. Ang isang PGS Core Team ay kailangan dahil ang estratehiya ay mapapanatili lamang kung ito ay may mga kampiyon sa mga pangunahing posisyon mula sa iba't ibang proseso ng organisasyon. Ang mga miyembro ng Core Team ay kasali bilang arkitekto ng mga estratehiya, bilang panukala o may-ari ng inisyatiba at bilang grupo ng suporta ng OSM.
pinakalayunin ng PGS ay gawin ang pamamahala bilang isang responsibilidad na may bahagi ang bawat isa. Ito ay upang payagan ang lahat sa organisasyon na lumahok at mag-ambag sa estratehiya. Para mangyari ito, ang mga basic governance documents ay dapat na ipaalam sa buong organisasyon at ito sa mas mababang antas ng mga unit o opisina upang matukoy nila ang kanilang papel o alignment sa strategy. Ang Multi-Sector Governance Council ay external stakeholders na maaaring tumulong sa organisasyon sa pagpapatuloy ng agenda ng reforma nito. Bukod sa pagbibigay ng payo, sila ay may mga kampyon na pamumuno at kausayan sa kanilang mga larangan at magsisilbing mga gabay, motivator at influencer ng mga estratehiya at tagumpay sa ating organisasyon. Ang lahat ng mga PGS partners ay kailangang sumailalim sa isang pampublikong revalida, isang pagsasanay sa pag-uulat sa harap ng napiling panel ng mga eksperto sa pamamahala bago igawad sa isang yugto ng PGS. Higit pa rito, kailangan pumasa sa isang external audit bago may rekomendang sumailalim sa pampublikong revalida. Inaasahan sa Stage 2 compliance ang mga sumusunod. Lahat ng basic governance documents ay napatutupad at naipaalam. Masiglang tagapanguna ng estratehiya ang OSM at PGS Core Team na kapag aambag ang MSGC, nasusubaybayan ang mga estratehiya sa pamamagitan ng SPNS at Operations Review, binibigyang prioridad at budget ang mga estratehiya at naisasagawa ang taunang pagsusuri ng mga breakthrough result. Binabati ka namin sa iyong matagumpay na pagtatapos ng sesyon na ito. Malugod ka namin tinatanggap sa aming organisasyon at umaasa na magiging masiglang kabahagi ka ng bisyon at misyon ng Dr. Jose M. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium. Para sa karagdagang kaunawaan at kaalaman tungkol sa Performance Governance System, maaaring bisitahin ang link o i-scan ang QR code na inyong nakikita. Maaari din kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng mga numero o email na inyong nakikita sa pahinang ito. Mula sa Strategy and Quality Management section, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig.